So, what's up guys? So, for today's video papakita ko lang sa inyo kung paano nga man natin tinuturuan yung mga alaga natin na mag-seed. Kasi siyempre yung mga hunted natin, sanay sila na formula yung ginagamit nila o yung pinapakain natin sa kanila. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano nga ba yung projection natin, kung paano natin sila tuturuan mag-seed from formula. Pero magiging tame pa rin sila. So ano nga ba yung advantages kapag gumagamit tayo ng seed o pinapakain natin sila ng seed? Una, siyempre may mga nutrients din yung seed na nabibigay sa mga ibon natin, like yung magandang balahibo, something like that. So yung seed kasi yung parang nabibigay sa kanila yung yung vitamins na yun. Tapos second, siyempre kapag umaalis tayo o busy tayo, at least pwede natin silang iwanan ng pagkain. So hindi na sila aasa sa formula, so pwede natin silang iwanan. Tapos yung seed na yung kakainin nila. So yun yung mga advantages na pagpapakain ng seed. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ginagawa. So yung pagpapakain naman ng seed, actually hindi naman siya natuturo, parang kung saan hindi naman nila yung natututunan. Pero sa case kasi natin, diba, dahil nga hand-feed, so formula yung pinakain na yung sila sa sana. So ngayon, tuturuan natin siya na mag-feed. So ito yung bago natin kakain, yung baby pa siya, hindi pa siya marunong mag-feed. So kapag binibigyan natin siya, meron hindi pa siya sanay, so ito yung feed natin. So hindi niya pa alam. So ang gagawin natin is, iiwanan natin siya ng seed. So ang first thing pala na dapat yung gawin guys, kapag gusto niyo siyang turuan mag-seed is, huwag mo muna siyang pakainin ng umaga o huwag mo muna siyang papakainin. At least magugutom siya. So wala siyang choice kundi gumamit siya or kumain siya ng seed. So yun lang gagawin natin. So yung first step, ilalagay na natin siya sa may kulungan tapos iiwanan natin siya ng seed. Tapos titignan natin kung kakain na ba siya ng seed. So yun lang. So mapapansin niyo guys, nilagyan na natin siya ng seed. Kaso kung titignan nyo, humahabol pa rin siya. Nasanay kasi siya na pinapakain natin siya. So, ang gagawin natin ngayon is para matuto siyang kumain. Is iiwan lang natin siya ng mga ilang sandali hanggang sa mapansin niya na yung pagkain. Pero, tuturuan ko kayo ng techniques para mas mapabilis o yung shortcut para matuto talaga siya mag-feed. So, ang gagawin natin is sasamahan natin siya ng isang alaga natin na ibon na nagsiseed na o kumakain na ng seed. Nang sa ganun, parang gagayahin niya o matututo siyang kumain ng seed kasama yung isang ibon. So, ayan, kasama siguro natin siya ng parakit. So, paalala lang guys, kuhanin nyo na magiging kasama niya sa pagkain ng seed ay yung hindi matakaw. Yung ano siya, yung hindi siya ganun ka aggressive. Kasi kung hindi maamo, kunyari, mga sinama mo sa kanya, lover, ganyan, is, ano na siya, bubugbugin siya. Kaya mas better kung makakasama niya is, pwedeng kapareho niya na kakatil din. Like ito, yan, yung kakatil natin. Or pwede rin naman yung mga parakeet. Yan. So, at least hindi sila ganun ka-aggressive. So, ngayon, ayun yung gagawin natin shortcut para matuto siya mag-seed. Sasamahan natin siya ng parakeet. Sasamahan natin siya ng parakeet. So, mapapansin nyo, yung ano natin, yung chicks natin kumakain na siya. So, yan. So, tignan nyo, parang nag-observe na rin siya. Yan. So, kapag kaganyan, is parang magiging curious na rin siya doon sa ginagawa ng kasama niya. Even though hindi pa siya sanay, at least kahit pa paano, unti-unti na siyang nagiging curious. So, yan. So, mapapansin nyo guys, tumutuka na siya. So, that's a good sign. So, yun yung technique na ginagawa ko pagka gusto kong turuan mag-seed sa akong alagang ibon na hindi pa marunong mag-seed. Sinasama ko siya dun sa isang marunong, tapos hanggang sa matututo na siya. So, mapapansin nyo guys, parang nag-aalang-alangan ba siya? Parang nagiging curious lang siya. Pero ang ginagawa niya kasi is parang ginagaya niya kung ano yung ginagawa ng kasama niya. So, yan. So, ang gawin nyo guys, huwag muna kayo magpakita sa kanya. Iwanan nyo siya. Yan. Medyo lumayo kayo. Yan. Hanggang sa parang matututo na siyang mag-seed. So, tutuka na yan. So, hanggang nakikita kasi niya, is lalapit siya. So, sa mga susunod pa natin na part ng video, ipapakita ko naman siya sa inyo. Pinapakain na natin siya sa kamay natin. So, para mapanatili natin na tame pa rin yung ibon natin kahit na nagsiseed sila. So, yun. So, i-explain ko na rin din sa sunod na part kung bakit ganun yung ginagawa natin yung technique. Ayun guys, kung mapapansin nyo, tumutuka-tuka na siya ng seed. So, magandang progress yan kasi at least
kahit pa paano, makikita mo na tinitikman na niya. So, i-continue lang nyo lang yung ganito. So, bigyan nyo lang siya ng seed hanggang sa masanay siya na mag-seed. Tapos pagkatapos doon, masasanay na siya na kumain ng seed. So, pwede nyo na siyang pakainin sa kamay nyo or gumamit kayo ng formula tapos papakainin nyo siya sa kamay nyo ng mga seed. So, yun yung susunod na part ng video natin. So, papakita ko rin yun sa inyo. Pero at least, ayan, nakikita nyo na kumakain na siya ng seed. So, nahahawa siya dito sa parakit natin at sa kasama niya. So, yun guys, mapapansin nyo kumakain na siya mag-isa. So, iniwan ko lang siya saglit. So, ayan. Kumakain na siya ngayon ng mag-isa. So, I suggest guys, ang ipakain nyo sa kanya is yung maliliit na seed muna. Like yung white millet o birdseed bago kayo mag-jump sa mga sunflower tsaka yung iba pang pagkain. Kasi mas madali niya ang makakain. Kasi yung mga malalaki, baka mahirapan pa siya. So, yan. So, siya na lang mag-isa kumakain ngayon yung kasama niya. Pero, kita nyo naman, kahit siya lang, is kumakain na siya. Diba? So, iwan nyo lang siya na ganyan hanggang sa matuto na siya. So yan, sinasamahan pa siya minsan. So yan, that way kasi napapagaya siya kaya mabilis niyang natututunan yung pagkain. Yan. Diba? So medyo nag-aalang-alangan pa siya pero at least kumakain na siya. So ang gawin nyo guys, iwan nyo lang siya tapos kahit mga ilang beses sa isang araw gawin nyo yan para masanay lang siyang mag-seed. Hanggang sa yun, dire-diretso na yan, makakain na siya ng seed. Pero I suggest medyo laktaw-laktaw din yung ganyan technique na gawin nyo kasi baka masanay naman siya mag-seed, hindi na siya mag-formula. Diba? So, yun. So, what's up guys? So, yung last time, bali, pinakita ko sa inyo kung paano natin siya pinapakain dun sa may, sa may lagayan o yung sa may kulungan nila. So, ngayon, tinitrain na natin siya na dito na siya kumakain sa kamay natin. So, ayan siya. So, ito yung way para mapating pa rin natin siya kahit na kumakain siya ng seed. So, so kung makikita nyo, dito na siya kumakain sa sa kamay. So, yung last time, diba, iniiwanan lang natin siya. So, iniwanan natin siya ng mga ilang araw na gano'n hanggang sa matuto na siya kumain ng seed. Ngayon, kumakain na siya ng seed, ilagay na natin siya sa kamay natin. So that pagka tinatawag natin siya is seed yung kakainin niya pero sumusunod pa rin siya sa akin. So, tatry lang natin. So, ayan. 14 na. So, makikita nyo, sumusunod pa rin siya. Kasi, alam niya na may kakainin pa rin siya kahit seed yung hindi na formula yung binibigay natin sa kanya. Pero, at the same time, nagpo-formula pa rin yung ibon natin. So, try natin siya pakainin. So, importante pa rin na hindi natin naalisin yung formula din sa lahit nila kasi para sure na hindi mawawala yung pagka-tame nila yan. So, yan. So, makikita nyo, nagpo-formula pa rin siya. Yan. So, at the same time, nagsiseed pa rin siya. So, ganun yung gawin nyo guys. So, once natuto siyang mag-seed, ang gawin nyo is gawin nyo yung seed na treat lang sa kanila para sumusunod pa rin sila or marirecall nyo pa rin sila. Kasi yung iba, pag natuto na ng seed, ayaw na nilang sumunod o ayaw na nilang humabol. So, yun yung iniiwasan natin or piniprevent natin. So, kahit na nagsisid sila, at least, mahabol pa rin sila sa atin. Tapos, pag tumatagal na, pag nasasanay na siya na ganito, is practicing nyo na rin siya na, subuan nyo siya, yung dito na, yung parang agayin na ganito. So, close mo na yung kamay mo, tapos dito mo na siya pakukuhanin yan. So, hanggang sa masanay na siya. So, dito na siya tutuka sa kamay mo. Nasa gano'n, para pag nagtuturo ka ng tricks, ay yung titignan niya yung kamay mo o yung daliri mo. So, ganun lang yung process natin para matuto mag-seed yung mga alaga natin. Pero, let me remind you na importante pa rin yung formula. I-practice nyo pa rin. Gagamitin nyo lang yung seed pang treat sa kanila. Pero, huwag nyo siyang sasanayin na iniiwanan nyo ng seed dun sa may tulungan nila o dun yung lagi sila pinapakain. Kasi, mawawala yung pagka-tame nila or mawawala yung pagka-recall nila. So, mapapansin nyo pag ilang araw na kayo na puro sitas iniiwanan nyo lang doon, hindi na siya hahabol sa inyo or hindi nyo na siya ma-recall. So, importante rin na nare-recall nyo siya. So, huwag yung basta-basta iwanan lang. So, if in case emergency lang, dahil mga ayos kayo matagal yun, tsaka nyo lang siya iwanan ng seed or kung kailangan lang talaga. As much as possible, i-recall nyo pa rin siya tapos sa kamay nyo pa rin siya pakainin para hindi mawala yung pagkatingin nila.
So, that's it lang for our video. Sana meron kayong natutunan. And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. So, that's it. Bye-bye!